Hello! Hello mga loves! So today, mag-harvest tayo ng apple. Madami-dami yung ha-harvestin natin ngayon kasi yung ha-harvestin natin is yung cooking apple and yung eating apple. Hala, tama nga si John. Si John naman talaga yung nag-encourage sa akin na harvestin sila lahat kasi may kumakain na sa kanila mga loves. Ito oh, tingnan nyo. So, nauunahan na tayo ng mga ibon. So, yeah, sayang. This is a cooking apple. So, yung iba, medyo maliliit pa talaga kumpara sa size ng ibang apple. Ano kasi, parang hindi na din talaga sila lumalaki. So, gagawa tayo ngayon ng apple crumble. Crumble lang muna yung gagawin ko kasi mas mabilis siya ba kaysa sa apple pie. And then yung iba, ay, oo nga. Yan Ay, nako. Sige na, mag-start na tayo mag-harvest. So, yung ha-harvestin natin is yung cooking apple muna. Tapos, after is yung eating apple. Isiseparate natin yung cooking apple and yung eating apple kasi para malaman natin ba kung para malaman natin ba kung ano sa kanila ang eating apple and cooking apple. Paulit-ulit na lang ako. Ang daming magagawa nating apple pie dito, bahan apple crumble and apple sauce. Gusto ko ng apple sauce pag kumakain ako ng pork. Noon hindi ko mag-gets yung combination ng ng paglagay ng apple sauce sa pork, pero kinalaunan parang nagustuhan ko na siya. Masarap naman siya. So, yan lahat. Dinadrop ko lang sila sa ground mga palangga kasi yung lalagyanan ko nandito. Yan. So, dito tayo sa isang cooking apple natin. Soft naman yung ground, so don't worry na mag-bruise sila. Hindi yan mag-bruise. Hindi na talaga sila lumaki yung iba, basta yung ano ba talaga yung fertilizer na ilalagay sa mga prutas. Kasi andilo, hindi pa din talaga ako sure kung ano yung fertilizer na ilalagay sa kanila para mag-prevent din ng mga disease ba, kasi napapansin ko yung ibang eating apple natin, meron talaga silang disease. Makikita mo sa nila ba, sa kanilang dahon. Like this, oh, meron na ngang disease yan, nagsisimula na. Bilangin natin kung ilang apple yung nakuha natin dito at sa kabilang apple din. Mas marami ata to dito, pero mas maliliit yung bunga kaysa dito. Nakikita nyo ba ako? You need to be careful kasi baka mabali itong sanga na to. So, bilangin natin yung nakuha natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pang 14 sana to, pero may kagat na talaga. So, hindi na natin to mapapakinabangan. Kung meron lang tayong baboy sana, char. Ang sosyal naman ng baboy, pakainin ng
ng apple. Pero yan oh, hindi lang dito yung may kagat niya, dito rin sa likod. Yan. So, ilagay na lang natin dito yan para kainin ng mga insekto. So, dito tayo sa kabila. So, malalaman mo na yung apple is galing dito kasi malalaki sila. So, bibigyan ko kayo ng example kung ano sila kalaki kumpara sa isa. So, dito sa isang puno, ito yung parang pinakamalaki. So, can you see the size? Can you see the size difference? Yan. Malaki talaga siya kumpara sa isa. Anyway, magbilang na tayo. So, dito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh! One number lang yung diferensya. So, sa isa, di ba, meron tayong 13. Dito, meron tayong 12. So, ito lahat yung nakuha natin na cooking apple. Yan. Fresh from the garden. Kukunin natin yung red devil natin. Itong red devil natin, madami itong bunga, pero kaso nalalaglag talaga siya. So, ito na lang yung nakasurvive. Ang tinatawag siya na red devil kasi pulang-pula talaga siya. As in yung kinagat ni Snow White ba. Gusto nyo ba ng close-up na pagpipik ng apple? Or mas prefer nyo na hindi close-up? Bibigyan ko na lang kayo ng close-up para mas ma-enjoy nyo talagang mag-pick ng apple ba. Imagine nyo na lang na kayo yung nag-pick ng apple. Uy! Merong langaw na kumakain kanina. Ay, yan mga loves. Oh, sira na yan. Lagay na lang din natin yan dito. Right, let's begin. So, as I said, magpo-close up na lang ako sa inyo kasi bihira lang naman tayo mag-apple picking at sa mga taong hindi pa nakapag-apple picking dyan. Imagine nyo na lang na kayo yung nag-apple picking ngayon. Mahangin ngayon ha. So, naglagay ako ng aking microphone ngayon. Hala, hala, ay, merong bees. Nakain na nga siya mga loves. Tamang-tama nga si Mister. Lagyan natin. Yung malalaki pa naman yung mga kinakain ng mga insekto. Hala, dito rin oh. Kaya talaga si Jan, sabi niya, nakunin mo na. Or else mauunahan ka ng mga insekto. Unahan na nga tayo. Hopefully, itong malaki na to, hindi pa to nakain ng insekto. Nagsisimula lang nga itong masira din. Nakita niyo yan? May insekto. Kunin na natin yan.
Dahan-dahan tayo kasi baka malaglag din yung insekto. Pinutol pa talaga yung sanga para lang itapon tong insekto. Dito rin, oh, madaming bunga dito. Diyan na muna kayo kasi para mapadali itong ating trabaho. So as I said nga before, hindi to magkakapasa yung ating apple na dinadrop ko lang sila sa ground kasi hindi naman masyadong mataas yung tapo natin. And para na din mas mapadali yung trabaho natin ba. Kasi medyo time consuming talaga yung ganito. May isa ako na parang hindi ko abot. Abot ko siguro. Pero I'm not sure. Maliit pa kasi itong ating apple. Hindi pa siya yung medyo malaki talaga ba na pwede mong akyatin. Yung mga branch niya, maliliit ba. It will not sustain your weight. At pinakagitna pa talaga siya. Paano ko ba yan makukuha? Let's see. This is a challenge. It's a challenge, mga loves. But challenge accepted. Come on. Yes, we got it. We got it. So masarap to. I-sausaw sa asin. So pagkadating ko dito sa puno na to, meron ng 3 apple ata na nalaglag kasi kinain na din. Kukunin ko lang yung ibang apple ha. So ito sila lahat. Yan. Can you see me? Yan. Yan lahat yung apple natin. Wala pang ano dyan. Hindi pa natin binilang yung mga nalaglag. Yan yung mga kinain ko in between. So yeah. I would say we got a successful harvest sa apple natin. Although na hindi sila medyo kalakihan kasi meron na nga silang parang nagkasakit yung apple natin ba. Tara na, pasok na tayo sa loob ng bahay para makagawa na tayo ng apple crumble kasi alas 3 na ng hapon.
I'm not sure kung madadala ko ba to lahat in one go kasi medyo marami-rami to, baka mahulog yung iba. Feeling ko mga loves, mahulog yung iba talaga. Balikan natin yan, yung iba. So ito lahat. Right. Of course, we need a good thumbnail. Ang bigat nito. There you go. Woo! Yan. Sandamakmak na naman na apple ba? Yan mga loves. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the blessing. Another harvest. Masaganang harvest na naman ng mga apple. Yan na, kasi mabigat na. Ilang kilo kaya to? Curious ako kung timbangin ko ba or hindi. Wag na lang. Kasi yun na nga, nagmamadali na ako kasi kailangan ko ng magluto ng apple crumble. Busy talaga si John. Kaka-welding. Ang bigat nito. Hinihingal ako. Kailangan ko na mag-exercise. Now, ngayon, this will be a tricky part. Huwag kang malaglag. Wait lang, kasi baka malaglag yung ano. Let's see. Baka malaglag kasi yung apple. Sayang naman. At magkapasa-pasa sila. Malalaman mo kasi yung apple na may pasa. Kasi pag binalatan mo na sila, merong brown bits sa kanila. Right, iiwan ko na lang kayo dito ha. I am here. Nakabalik na ako. Wala, nalaglag yung isa. Kawawa naman. So, natutuwa ako mga loves kasi tingnan niyo. Nilagay ko dito. Noong kabataan ko, pag kumukuha kami ng mga bayabas, dito namin nilalagay sa damit namin. Ginaganito talaga namin kasi wala kaming lalagyanan. Patago lang din yung pagtakas namin kaya ayun, pagbalik namin sa bahay, may ganito na kami. Marami na kaming dalang bayabas. Yan. Yan yung mga na-harvest natin.